Alright, happy Monday sa ating mga supporter. Itong mga babanggitin kong pangalan, i-shout out ko to kasi kada may video ako o i-upload, alam nyo, mga madam, natutuwa ako dito sa mga ano nyo, yung mga suporta talaga na ano ba, sa Bisaya palunod patay mo sa ang YouTube nga channel kay naamo kanunay na nandito kayo lagi. Ito kay Ma'am Maria Fe Bidonyo sa Macau, kay Ma'am Veronica Peralta, ito kay Ma'am Merlin Sagario, kay Ma'am Marita Untulan. Maraming salamat sa inyo mga madam kasi tuwing upload ko nandyan kayo. Nakikita ko lagi yung pangalan niyo, nagko-comment talaga. Hindi lang nagla-like, nagko-comment pa. So sa inyong mga suporta, maraming salamat talaga ha. Although ako no, pagkatotoo lang, sa tinuod lang na istorya. Nung nakaraang mga buwan, siguro tuwang-tuwa ako kasi medyo okay ang aking views. Pero itong bandang huli na, nakita niyo naman siguro ang views na sa aking YouTube channel. Hindi ko naman ayaw ko magpaka-ipokrito na mas gusto ko rin mag-views at magdagdag din ng subscriber kasi malaking bagay naman talaga rin yun. Kasi isa pa, yung kita ko rin naman talaga dito sa aking pagbablog, tinutulong ko din. Mayroon akong nagpaabot din ako ng tulong. Hindi ko nabanggitin kasi baka sabihin nyo nagpapakaawa ako. Hindi. Pero ngayon nag-decrease talaga sobra yung aking mga views. Sabi ko di muna ako di muna ako tutulong doon sa mga tinutulungan ko kasi wala naman talagang kita eh. Pero noong nakaraang mga buwan, may kita talaga ako doon sa mga views. Oo, kasi nag-views naman talaga. So pag nag-views kasi ang video, makikita naman natin na mayroon namang kita. Ay, hindi ko na magpa-ipokrito nga. So itong bandang huli lang, sabi ko, di mo na ako siguro. Naisipan ko nga di mo na ako magbablog kaya kasi parang para sa akin, parang nagsawa nga ang mga sa akin sumusunod yung mga viewers ba, yung mga subscribers. Sabi ko, pero di ko talaga matiis. Hindi lang doon sa hindi ako tinatamad mag-vlog. Kaya lang hindi ko talaga matiis yung mga nangyayari sa atin. Sabi ko, hindi pwede, natitigil ako dito kasi gusto ko talagang makialam nga dito. Sabi ko dati nga wala naman akong kita actually sa aking pagbablog natin. Sipag-sipag ko mag-upload. Ngayon pa kaya namin, kahit man papaano, itong bandang huli, sabi ko, kumikita naman. So itong bandang huli na talaga, sabi ko naisipan ko naman tigil kaya ako. Pero yun nga, hindi ako pwedeng titigil kasi sa mga issue ngayon, kagaya ngayon na itong issue na to. So sa inyo, ulitin ko marami pong salamat ha. Kasi nandyan ho talaga kayo. At aminin ko, kayo po talaga ang nagpapa-inspired sa akin lalo. Nagpapalakas loob lalo sa akin na naggagawa pa ng video. Pero hindi ko talaga to inisip na undang ko pagbablog. Di talaga. Sabi ko, meron naman din akong trabaho. Sabi ko, kahit papaano, hindi ko naman talaga inasahan yung mga ganito, mag-vlog-vlog. Ano ko lang dito is magkukomentaryo, mag-opinion. Kaya lang, mas maganda pa rin may extra. Kasi itong extra ko nga dito galing sa aking pagbablog, sa aking YouTube channel, ay dinodonate ko din sa mga na kailangan ko talagang ibigay din yung mga, bakit ayan, lang man yan, pera lang naman yan. Pero bandang huli na, sabi ko, ang liit na ng di naman to kasya din doon sa pangangailangan nila. Kasi, ang kailangan din nila doon ay mayroon silang ipapagawa. Basta di ko na muna banggitin, di ko na banggitin kasi baka sabihin nga nagpapakaawa. Ito. Dito na tayo. Maraming salamat ulit sa inyo. Ingat po tayong lahat ha. Ito yung babanggitin ko ngayon ha. Itong si Congresswoman Laila de Lima. Ay nako. Parang gisugba ba ni Atorito Pasio, gibali-bali. Barang binabaliktad-baliktad siya sa ihawan na napahiya. At para sa akin ito, napahiya ako nito kasi ito si Atorito Pasio hindi dumaan sa pagka-SOJ o Secretary of Justice, hindi dumaan pagka-senador o ano pang mga posisyon sa gobyerno noon. Kaya lang ito si de Lima dumaan sa mga ganyan. Kaya lang ang hindi ko maintindihan ay boba ang congresswoman na to. Kaya siguro na ito tumakbo na pagka-senador kasi matatalo lang. Ang tinakbuhan kasi nito niya, ang party list, yung mamamayang liberal. Yan yung party list niya.
at sinuwerte nanalo. Yun yung kagandahan doon sa kanyang kasi nanalo siya. Ito yung video, hinanap ko lang dito. Ito na Ito kay Atty. Topacio. Pakinggan natin to ha kasi talagang parang inihaw nga ni Atty. Topacio ito siya. Yung binaliktad-baliktad, hindi pa luto yung kabila naman lutuin natin. Kaya ngayon naluto to ni Topacio. Ito Atty. Topacio itong si Leila de Lima. Desisyonan o ma-resolve yung constitutional or purely legal question. Although the Supreme Court is, as a general rule, not a trier of facts. Hindi po ka pwedeng magbigay ng ebidensya sa Supreme Court. Appeal yan Or kung meron kang certiorari, etc., pure questions of law. Pero minsan, hindi mo may separate yung fact, yung factual basis for the resolution of a purely legal question. So, nagkakaroon ng Brandeis Doctrine. Ibig sabihin, pwedeng tingnan ng Korte Suprema yung facts para madesisyonan yung question of law. Alam nyo, yung disbanded, alam mo, Jubes. Ito na, umpisahan niya na. Si Manang Laila Kasi ang ilusyon niya siya ay legal expert. Oo nga. Kaya niya yung batas, baka ganun na nangyayari. Sabi ng mga netizen, sabi niya, ba't pag si Ma'am Laila ang nagsasalita, parang iba na yung batas kesa dun sa dati niyang inabutan. Baka nasa, in her mind, she is in another universe. Totoo nga. Kasi 'di ba yung sa yung investigasyon din sa kay dating Pangulong Duterte na sa nasa Kongreso siya, sa House of Representatives, tapos sa Senado nung pinatawag siya. Iba nga ang kanyang iba nga niyang ipapaliwanag. Siya nga mismo yung sarili niya nag-uwag-uwag do siya. Hindi nga niya kayang idipin sa sarili niya noon. Tapos nung nakulong siya, talagang galit na galit siya sa kay dating Pangulong Duterte. Uwag-uwag niya yun yung ginawa niya dun sa may yung siya yung alam niyo na kung sa bilibid. Totoo yun. May mga basis yun may mga talagang matinding ebidensya yun. Kaya lang pagdating nito kay Bongbong Marcos, pinakawalan siya ito ko naman kasi si Lima, mag-iba nga, iba na yung ipapaano niya sa mga tao, yung i-explain niya sa mga tao na talagang tama ito, ako yung tama. Yun nga, tama ito sinabi ni Atty. Topacio, piling magaling, piling matalino yung mga tao na yan. Talo pa siya kay Atty. Topacio na si Atty. Topacio. To siya nag-aabogado man to sa sa mga kilalang personalidad. Ito pala si Pambari 4, siya rin pala may hawak nito. Kliyente niya to, si Pambari 4, ng gobernador ng Cebu, ng bagong gobernador. Tapos itong si Teves, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Imagine mo yan mga politician na yan, na mga malalaking pangalan talaga. Gloria Macapagal Arroyo nga lang kauna siya dyan sa pangalan na yan. Kaya siya, kahit sino mga artista dyan, na nabanggit ko na rin to, na marami rin siyang hawak na mga artista. Ito pa, pakinggan pa natin. Nag-ilusyon siya na nasa isang universe siya, parang yung Marvel Universe, di ba? Marvel Universe. Multiverse yun. Yung mga DC Comics, yung Marvel, baka ang tingin niya sa sarili niya ay superhero siya. Naku po. Super heroine. Hindi yung heroine na kuwan na yung hinihitit Heroine. Iba yun. Heroine, feminine ng hero. Baka super heroine siya at yung batas ay hindi nag-a-apply sa kanya or mas matalino siya sa Korte Suprema, mas magaling siya sa konstitusyon. Ibang attitude nitong taong ito Mali po yun. Kailangan matuto rin siyang sumunod sa batas ng Suprema. Hindi, mga ganyang mga tao, yung Itong kasama ni Atty. Topacio, ito si Jovi de Guzman. In fairness ngayon lang to siya bumanat sa mga taong tinatalakay nila. Ngayon ko lang narinig to siya kasi panay sang-ayon lang to siya kay Atty. Topacio, pero ngayon medyo mayroon siyang pahaging dito kay Leila de Lima na in fairness naman gumalang. Korte Suprema ba naman yun? Di ba ito yung nasundan kong vlog Ito yung sumunod nito. Nasundan nito ay yun yung sinasabi ko na kinuwestiyon ni Leila de Lima itong Korte Suprema. Kesyo daw, bakit daw ang House of Representatives lang ang daming kinu-question doon. Isa siya doon kasi siya nag-file nga
At ang dami niya mga sinasabi, parang ginawa niyang bubo o yung mga Korte Suprema. Pag walang aksyon ng Korte Suprema, sabihin naman, oh, bakit walang aksyon ng Korte Suprema? Ang dami mga ang dami mga sasabihin. Tapos pag may aksyon ng Korte Suprema, papalag kasi hindi, panig sa kanila. Yan lang yon. Illusions of grandeur. Ang ilong ko ganyan, no? Nila sila ang pinakamatalino sa mundo. Ayun na nga. Pinaka-nakaalam ng batas. The Yan na nga. rules do not apply to them. Marami pong mga dilawan na ganyan, katulad ni Rings Ontiveros. Naku. Sorry po. Oo. Marami. Sorry po. Ang dami dyan. Yung mga membro ng Quadcom, meron silang illusions of grandeur. Oo nga. Masyadong narcissistic. Hindi nag-apply sa kanilang kahit anong batas. Kita ko Narcissistic? Di ba? Ano ibig sabihin ng narcissistic? Yung galing-galingan, nga ganun? Parang ganun siguro, no? Narcissistic. Narcissistic daw eh. Yung sorry lang, hindi ko nakakaintindi kaya salitang abogado kasi ito eh. Masama po yan. Masama po yan. Pagka sumobra po yan mga kasama, mga kaibigan natin sa Sana i-explain niya. na Anong ibig sabihin? narcissistic, Oh. mental health problem po yan. Nako In po. other words, baka lumalabas na nasisiraan na po kayo ng ulo. Na, Hindi ko sinasabi. narcissistic. Ibig sabihin may tama sa utak. Although may mga times yata, base doon sa mga nakuha naming mga ebidensya sa house, medyo nasira ang ulo niya sa pag-ibig. Ayun nga, narcissistic siguro yung may katok sa pag-iisip siguro. Nasabi ko yung mental health eh. Oo, ayun, Sabi ayun, ni ayun. Vice President ng PhilHealth, covered na raw po ang mental health. Ay, tignan Na. natin. Ang galing. Yung mga ibang mga nasa Tanungin natin sila. prosecution. Oo. Opo, Waway. Sabi ni Vice President Waway na wala na tayong magiging problema kasi covered na ng PhilHealth Ay, ang si mental Vice health. President Huawei, napakasikat niya na. Opo. Oo. Nagkaroon pa nga ng kanta tungkol sa kanya, di ba? Ano? Yung wow, 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 di ba? Ayun na naman siya. Di ba si Atty. Topacio pag nagpatawa, hindi corny. Thank you so much for Hindi ka giving us corny. another, Talagang ano, bigla na lang papasok sa utak niya yung ganun. Ano to, coverage. Kaya gusto ko manood nitong programa niya. And then, bakit ang hindi tingnan ni Laila kung talagang constitutionalist siya? Eh yung bilis noong pagkapasa ng impeachment na hindi naman naintindihan ng mga miyembro ng House, di ba? Nagkikwento si Kandan Marcoleta. Pakinggan nyo. Diniro daw niya yung isang kasama niya sa House. Narinig ko yun ha, kay Marcoleta. Sabi niya, yung ba 32 pages na yun ay nabasa mo sa loob ng 30 minutos. Kasi 30 minutos lang pumirma na Buhay pa ako nilalangaw na. Pasawin ko lang. Nabasa mo ba yan? That is a legal document. May mga legal terms yan na baka noon mo lang nakita. Ala. At hindi wala silang time mag-google katulad ni Dan Fernandez. Eh, paano yan? Yung may nabasa mo, sabi niya, hindi nga eh. Inamin sa kanya. Ala. Sabi niya, isasuggest ko, gawin kang witness doon sa impeachment trial na hindi mo naintindihan. Sabi niya, huwag na bang ganun? Kung hindi Narinig ko nila yun. naintindihan at hindi sila Sa kanyang, kumbinsido sa programa sa Ganang Mamamayan. na impeachment, hindi nila nasa yun. Ako pupusta. Karamihan doon sa pumirma. Iba ang motibo kung bakit sila pumirma. At inamin na ni Toby Chanko, di ba? Hindi namin. Binigyan ng kwarta. Ala. Oo. Hindi na kwarta. Kwarta eh. Ala, ibalik Kaya pa po eh. nagsipirma ang mga luo. Ala, guys. Oh, kaya nga nagsipirmahan ang mga loko, sabi ni Atty. Topacio. O yung taga-amin nga lang, yung congressman na mo sa Bohol ba, si Edgar Chatu. Yung sa first district, napildi, natalo yun, si Edgar Chatu sa Bohol. Sa first district, tungod ani, dahil dito sa impeachment, nipirma. Alam niyo kung ang dahilan niya? Alam anong reason niya? Ang akala daw niya, kaya sila pumirma doon sa papel na yun, akala daw niya pang snacks, namimigay ng snacks, naghatagbag pang merienda daw. Kabugo man ng kongresmana ni sa Bohol, Chatu. Tapos, yun ang ano niya, alibay. Yung sabi niya, pumirma ko, akala ko, yung pinirmahan namin ay pang snacks. Anak ng tukwa naman talaga. Kung nag-congressman pa to, buti nga natalo. Pildi, oy! Wa na. Na tungkol sa yung pagpirma sa impeachment ni BP Sara, ay wala. Namatay ang ano, kanyang pirma. Pero, ning pirma siya, di na siya lugi adto no. Kaya ning pirma naman, pumirma na siya, tapos natalo pa, di ba hindi na ubos yung pera na yun kasi
Kaya lang, pera natin yun. Yun lang problema. No? Nagigigil ako sa first district ng si Edgar Chatu. Kasi pumirma nga. Tapos ang alibay pa, ano daw? Basin daw o kining gipanghatag ay pang merienda, pang snacks. Snacks ay mo kabuang. Pahumhumon ba o kining kuan ba panos na pag ako ay iduot ko siyang dagway yan mo ay kainin mo para madala yung ano mo pagka kunyari pa si Frasco umamin eh pag simbak ko lang yung tao no ayan samok lang simbak ko lang tao no pag di ko mo pirma sa impeachment ay nako, basin mo di ko tagaan og kining project diri sa ako ang distrito, sa Quinto distrito sa Cebu. Naana sayang pangitaan ninyo. Hanapin ninyo ang kanyang Facebook. Nako, nandoon sinabi niya yan sa kanyang diskurso. Tapos nanghatag pag bugas, napayahang dagway, gibutang sa plastic. Oo, nandoon. Tapos ang daming umamin. Ang daming umamin noon, namigay talaga ng pera. Ito na nga yung sinabi ni Atty. Topacio. Balikan pa natin si Atty. Topacio. Pirma ang mga luo. Allah, guys! Maaari sila naman talagang catch the blessing lang naman. Tama Catch the no, blessing. Pag binigyang tanggapin mo. Oy, hindi tama yun, bribery. Pera namin yun eh. Pera natin yun. Your official duties. Mali yun. Yung pag-official duty, May mali yun. official duty nila yung pagpirma eh. Ayun. Discretion nila yun eh. Tama, oh. tama ka dun. Di ba yun ang sinasabi ni Ambassador Tiglao lamang kay Congressman Frasco? Umamin Oo daw nga pala. kaya akong tumanggap ng pera ay Nabanggit ko. nung AKAP, etc. para sa mga projects. Sabi ni Diba? Bobby Tiglao, bribery yan. Nagsasabi ng totoo yung tao, dinimanda siya. Ganun ang trend mo ngayon. Pagka kayo ay nagsasabi ng totoo, ay ididimanda kayo. Kasi gusto nila, tumahimik kayo, gusto nila matakot kayo. Natatakot pa nga ako Elisa ng dinimanda, yung ididimanda daw ako. Hindi kami, we are not afraid. Sino ba? Ito si Frasco, nung hindi to siya pumirma na suportaan itong si Martin Romualdez, itong itong parating ng July 28, hindi siya pumirma sa tawag niyan, yung susuportahan ba nila itong si Martin Romualdez, tinanggal sa partido, sinipa, kasi hindi siya pumirma eh. Ayaw niya lang suportaan yung pagka-speaker ni Martin Romualdez. So, ang ginawa, sinipa siya sa partido nitong dito sa may Camarines, di ko lang norte ba yan siya o sa Camarines yan. Ito si Villafuerte, sinipa siya. Kasi naglabas pa siya ng kasi nga daw, may mga sinasabi pang iba eh. Ayaw nila yung magsalita pa ng ganun. Siguro, nagkaunsihan nga, hindi siguro binigay lahat na pera, ayon. Hindi na siya sumuporta kay Speaker Romualdez. So, ang ginawa naman sa kanya, tinanggal siya sa partido kung saan ang siya ay miyembro. So, wala na. Ito na ngayon si, Leila de Lima, nakakahiya naman to kay de Lima, kay Topacio. Binanatan talaga ng husto to, pinagkantsawan pa. Kung ako ay de Lima nito, si Atty. Topacio ang niya, mahiya ka naman. Mahiya na ako nito. Huwag nga masyado kasing ipal. Sa totoo lang to si de Lima. Ano ba nito na akala niya, di natin alam yung nakaraan niya, mga pinagagawa niya. Kaya nga siya nakulong dahil bukod doon sa mga drago na lang sabihin natin, kasi naman tayo nito, sa drago ay kaya siya nakulong. Siya ang protector sa Bilibid Prison, kaya siya doon nagpupunta doon to sa Muntinlupa. Yung mga doon, yung mga sobrang yaman na mga nakakulong, ay anong ginawa niya doon? Pa siya doon, nakipaglambing-lambingan pa sa labing-labing pa siya doon sa mga malalaking personalidad doon na nakulong. Na sila ni Kulang ko ba yan? Mayroon pang doon na namatay din sa loob. Yun niya eh. Mga ganun-ganun sila, basta iba ito si de Lima. Pinapaira lang ang kanyang pagka-Avenida Girl. Alam nyo na yung ibig sabihin ng Avenida Girl. Kaya lang matanda na eh. May driver nga at saka bodyguard pinapatos pa nito eh sa kanyang pagka-Avenida.
Alam nyo na yon.